Para po sa devotion natin patungkol po sa yoke of Christ, dito po pinag-aaralan natin kung ano ibig sabihin ng yoke. Yung yoke po, ito po yung pamatok na pinapatong sa batok ng kalabaw dito sa Pilipinas. Pero nung unang panahon, sa panahon ni Jesus Christ, ganito po yung itsura ng yoke. Dalawa po yan. And papakita ko rin po dito. Yan, ganyan po yan, dalawa po yan. And para po mas ma-appreciate natin yung background nito, no? Yung yoke po, ginagamit po yan kapag usually, no? Pag yung farmer o yung magsasaka, iti-train niya yung bagong, yung bata-batang baka. Tapos yung veterano na, ipapartner niya yun. Dalawa sila. Basically, yung matanda, yung veterano, siya yung gumagawa ng lahat. Siya yung humihila, siya yung pumapasa ng bigatin. Yung bata-bata, natututo lang. Sumasabay lang doon sa veterano. Kumbaga, kung saan pumunta yung veterano, doon sumusunod yung bata-batang baka para matuto siya. Now, itong ganito pong larawan, ito po ang ginagamit ng mga rabbis, mga teachers, long time ago, kapag meron silang mga dinidisciple or meron silang mga tinuturuan. Sinasabi nila, take my yoke upon you and learn from me. Sa Tagalog po, lumapit kayo sa akin. Ito. Verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Yan po yung exact words or phrase na ginagamit ng mga Pariseo para sa kanilang mga dinidisciple or yung mga tagasunod nila. Now, ang problema po, yung mga Pariseo tsaka si Jesus, magkaiba. Sabi nga rito ni Jesus Christ, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya, yung yoke ko, yung pamato ko, magaan lang. My yoke is easy and my burden is light. Pero yung mga Pharisees, napakabibigat ng mga pamatok nila. Bakit? Actually, pag binasa niyo po yung maraming mga verses sa Bible, for example, Matthew 23, doon sinasabi ng Panginoon Jesucristo na itong mga tagapagturo na ito, ang daming ipinapasan sa mga tao na sila mismo, hindi sila willing pasanin yung mga inuutos nila. So, dito po, sinasabi ni Jesus Christ, actually, pag binasa niyo po sa ibang verse, no? 1 John chapter 5 verse 3. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Hindi daw mabigat yung mga utos ng Diyos. Kasi yung utos ng Diyos, lalo na ating Panginoon Jesucristo, mainly, sinamarize niya lahat ng kautusan, love God, love people. That's the command. Pero yung commands ng mga Pariseo at mga teachers of the law, ang dami. Talagang lahat ng mga tradisyon. Kaya po itong Matthew 11:28 to 30, ang pinaka-konteksto po nito ay religious burden, religious weariness. Yung mga pagod na sa relihiyon, pagod na sa mga burden, sa mga bigatin na ipinapasa ng mga religious leaders. And I'm sure marami sa atin naka-experience na kahit sa church life natin, minsan, para bang hindi sapat yung pagiging Kristiyano mo, ang daming pinapasan sa'yo ng mga religious leaders, no? Na, kahit gawin mo, sometimes, it's never enough. Kaya po dito sa Matthew 11, yung next chapter po niyan, Matthew chapter 12. At ang tinatalakay po dun ay, Jesus is the Lord of the Sabbath. Jesus is the Lord of rest. Siya ang Panginoon ng kapahingahan. Tingnan po natin, bisitahin lang natin, no? So, Jesus is the Lord of the Sabbath. Dito po yung mga disciples ni Jesus, naglalakad sila, naglalakbay, gutom sila, sabi dito, they were hungry and began to pick some heads of grains and eat them. So, habang naglalakad, kumukuha sila ng mga, yung pick, ano sabi dito, heads of grain, yung mga tumutubong mga
wheat siguro yon, no? Kinukuha nila, pinapapak lang nila. So, when the Pharisees saw this, they said to him, "Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath." Ba't ginagawa ng mga disciples niyo yan? Di ba bawal yan? Sabbath ngayon, araw ng pamamahinga. Para sa mga Pariseo, yung ginagawa ng mga disipulo na yon, isang uri ng pagtatrabaho, pag-ani. Kasi nga parang inaani mo yung palay, tapos kinakain mo. Parang nagtatrabaho ka na rin. So ito yung halimbawa ng mga religious burdens na ipinapapasan ng mga Pariseo sa mga ordinaryong tao. So sabi ni Jesus, alam niyo, nakakapagod yan. Mga religious traditions na wala namang kabuluhan, no? Kumukuha ka lang naman ng piraso ng palay, tapos kinakain mo kasi nagugutom ka, pero ayaw pa rin ng mga Pariseo. At dito po, sinabi ni Jesus Christ, "If you had known what these words mean, I desire mercy not sacrifice, you would not have condemned the innocent." Ito yung kinokondem ng mga Pariseo, yung mga inosenteng tao at sinasabing makasalanan ka, masama ka, sumusuway ka sa Diyos. Yun lagi yung mensahe ng mga, kaya yung mga religious leaders, nakakapagod yun, laging mensahe nila yung you're a sinner, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Totoo naman. Pero tandaan natin, si Jesus na yung kapahingahan natin. Through Christ Jesus, we are righteous and holy and blameless before the Lord. Kaya sabi dito sa verse 8 ni Jesus, "For the Son of Man is Lord of the Sabbath." Si Jesus Christ, siya yung Panginoon ng kapahingahan. Kaya po maganda pong aralin itong mga talatang ito. Makikita natin kung gaano nakakapagod yung relihiyon. Yung relihiyon kasi there are so many things, list of the things that you have to do, the do's and don'ts in religions. Pero kay Jesus, kaya lagi nating sinasabi, si Jesus hindi naman siya relihiyon eh. Relationship siya kay Jesus. Gusto niya ng close relationship with us. And it's not religion. Hindi siya yung parang traditional na bibigyan ka ng listahan ng mga dapat mong gawin. No. Kay Jesus, you just have to love God and love your neighbor, love people. Kaya sabi rito sa binasa natin kanina, "And His commands are not burdensome." Hindi pabigat ang utos ng Diyos. Simple lang, love God, love people. Paano naging pabigat yon? Samantalang napakaraming pabigat na inuutos ng mga Pariseo sa mga tao noong unang panahon. And sabi ni Jesus Christ, ako yung teacher, okay? "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest." Makakasumpong ka ng kapahingahan because I am the Lord of the Sabbath. Ako ang Panginoon ng kapahingahan. Kaya mga kapatid, kay Jesus lang talaga tayo makakatagpo ng kapahingahan. Sa relihiyon, puro kapaguran, puro burdens, puro condemnation. Pero kay Jesus, meron tayong kapahingahan. So yung pinaka-challenge po sa atin ngayong araw, kung ano man ang mga kabigatan natin, religious burden man yan kahit problema mo sa buhay, problema mo sa pamilya, problema mo sa relationship, emotional ba yan, spiritual burden ba yan, depression, at kung ano pa mang na-experience natin, lapit ako kay Jesus. Sabi ni Jesus, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Hayaan natin ang ating Panginoong Jesucristo ang pumasan ng ating mga bigatin. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.